yung napakainit na usapin na pagsuspindi sa Gen Z Congressman Kiko Barsaga. Pag-uusapan po natin yan kung paano pinagtulungan nung young guns daw ng Kongreso, itong nag-iisang Kiko Barsaga. Alam ho ninyo, yung young guns na yan, hindi po bagay yung pangalan sa kanilang young guns eh. Inyong lahat, December 3, 2025, 5:14 p.m. Pasensya na ho kayo at nagkaroon tayo ng konting hindi ho talaga tayo techie eh. Hindi natin basta hindi natin na i-play agad yung ating pagla-live. Magandang hapon po Pilipinas, saan man po kayo naroroon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay December 3, 5:14 p.m. dito sa Pilipinas. Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayang overseas Filipino workers at Filipino migrants. At magandang araw ho sa lahat ng mga hahabol mamaya sa replay. Maraming salamat at nabigyan ho ako uli ng pagkakataon na magkasama-sama tayo dito po sa ating Tinig Maisog, sa ating live at direktahang ugnayan po sa inyo. Kagaya po ng dati, ang ating pong layunin ay maiangat ang antas ng pampublikong usapan, elevate the level of public discourse. At hindi ho ako nangihingi na kinakailangan ay magkaparehas palagi ang ating kuro-kuro, opinion or pananaw. Ang importante, mabigyan ko po kayo ng tamang impormasyon at napapanahon na pananaw na nagmumula po sa akin upang kayo mismo ay makabuo ng isang independent, malaya at may prinsipyong paninindigan sa mga nangyayari sa ating lipunan. Kagaya po ng maraming kaganapan, ang ating pong pamagat ngayong hapon, ang nalusaw na ICI. Sa bagamat yan po yung latest na breaking news na pumasok po ngayong maghapon, hindi rin po natin lalaktawan yung napakainit na usapin na pagsuspindi sa Gen Z Congressman Kiko Barsaga. Pag-uusapan po natin yan kung paano pinagtulungan nung young guns daw ng Kongreso, itong nag-iisang Kiko Barsaga. Alam ho ninyo, yung young guns na yan, hindi po bagay yung pangalan sa kanilang young guns eh. Dapat po ang tawag sa kanila at mas saktuhong maisasalarawan ang grupong ito, yung Ganyang. Ganyang, maaga pong nawala ang kanilang kredibilidad. Maaga pong nawala yung kanilang pagiging tapat sa ating bansa. Maaga po silang nilamon ng sistema. Sistema ng korupsyon at kurakot, sistema ng flood control funds anomaly. Kaya hindi po bagay sa kanila yung pangalang young guns. Dapat po dyan ay Ganyang. Ganyang yung kanilang integridad, yung kanilang dignidad, yung kanilang kredibilidad. Yan, Ganyang. No? So ngayon po, magandang hapon sa lahat ng nakasubaybay sa atin pong Facebook, sa atin pong YouTube channel, sa atin pong TikTok, yung nasa Facebook, maraming salamat po at sana'y patuloy kayong mag-like, mag-share, mag-comment at mag-follow. Malapit na po tayo na higit pang dumarami yung atin pong mga followers. Importante po ito because again, as I have said in the past, kayo po ang dahilan at kayo po ang nasa likod ng pahinang ito. It motivates me more to do ito pong ating Tinig Maisog, direktang ugnayan po sa inyo at makapaghatid ng hopefully ay mga insightful na kaalaman na siyang kapupulutan po ninyo ng impormasyon at aral at bilang ating ambag pare-parehas sa pagbuo ng ating bansa at lipunan
na meron tayong mga kuro-kuro opinion at mga paninindigan. No? Yung nasa TikTok naman, no, sana ipatuloy kayong mag-like at mag-follow at syempre palakasin pa rin ho sana ninyong lahat ang ating YouTube channel. Sana ho kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-comment at mag-react sa YouTube. Ulitin ko, ayon sa Facebook, patuloy po kayong mag-comment, mag-react, mag-share, at mag-follow. Ano? At yun nga ho, ang ating pamagat ngayong hapong ito ay nalusaw na ICI. Bakit po nalusaw? Alam naman po ninyong lahat yung breaking news na nagbitiw na rin. Hindi lamang po siya, nagbitiw na rin si dating kalihim ng DPWH Noynoy, President Noynoy Aquino era na si Rogelio Babe Singson. Ano, ito po siya. Nagbitiw na rin po sa ICI. No, para makita po ng mga nasa TikTok din, yan po yung breaking news pinakahuli ngayong hapon na pumasok bago po tayo nag-live. No? Rogelio Singson resigns from ICI. Nalusaw na po yung ICI. Matagal na po nating pinag-uusapan dito sa ating pahina na wala po talagang patutunguhan yung ICI. Bakit? Unang-una, yung pamagat pa lamang po nila yung Independent Commission on Infrastructure. Mali na po agad budol na agad It can never be independent. Why? Because all the members are appointees of Bongbong Marcos. And who is Bongbong Marcos? Paano ba na-define yung kanyang presidency? Ano ba yung legacy ng kanyang presidency kung meron man? Di ba't siya ay kasalukuyang nakalubog sa kumunoy ng issue ng korupsyon at yung testimonya ng kanyang ate at nakakatandang kapatid na drug addiction. Kaya yung ICI, nung binuo pa lamang, cover up po iyan Ang ICI was meant para po ma-forestall o sapawan yung ginagawang investigation ng Senate Blue Ribbon. Nung maayos pa yung direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, nung ang chairman pa po ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ay si Senador Dante Marcoleta. Dahil po hindi nila makontrol ang direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, sa pamumuno po ni Senador Dante Marcoleta, kinakailangan paspasan, bumuo po ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure. Budol nga po ito, matagal na nating sinasabi. And in many interviews ng mainstream na kung saan tayo po ay na-interview nila, sinabi ko na I have little or no reliance on the credibility, more so the outcome of ICI. Bakit? Unang-una, wala pong basihan ang pagtatag ng ICI. Bakit? Wala naman huyang power na mag-prosecute. If at all, the most that the ICI can do is to render a fact-finding investigation. Pero yung fact-finding investigation niya, wala po silang power o kapangyarihang magsubpina. Whether magsubpina ng testigo o tetestigo o magsubpina ng dokumento. Higit pa, pag wala kang power o kapangyarihang magsubpina ng dokumento o ng tao, wala ka ring power mag-cite in contempt. So wala po iyan, mahinang klaseng nilalang po iyan. Yan po yung kinasabi nating lowest mammal in the hierarchy. Bakit? Ang layunin po niyan ay lagyan lamang ng hadlang yung sanang tama't smooth direction ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Again, nung naunang chairman ng Senate Blue Ribbon nitong 28th Congress na si Senador Dante Marcoleta. Kaya po nila pinaspas yan. Bakit po ang ating pamagat ngayon ay nalusaw na ICI? Unang-una, sabi ko nga sa inyo, yung pagtatag pa lamang po niyan, budol na. Ang layunin niyan, maglonder din ng ebidensya. Ang layunin niyan, maglonder din ng mga idedemanda. Saan kayo nakakita? Ang naaresto, at ito'y nalalaman kong personal,
demoralize po ang mga kawani ng DPWH. Bakit? Linoloko po ng gobyernong administrasyong ito ang mga empleyado ng DPWH. Marami pong kurakot at korap sa DPWH. Marami. Henry Alcantara, si Yusek Robert Bernardo, yung Bryce Hernandez, napakarami po nila eh. Yung Cathy Cabral nga, hindi na natin nakikita eh. Yung Manny Bonoan nga, wala na rin eh. So talagang maraming napakakurap at kurakot dyan. Pero hindi lahat. Marami din pong matitino dyan. Ano po ang ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos? Ang kinulong po, ang kinasuhan, renage yung bahay, sinerva ng warrant, sinerva ng search warrant, ikinulong, kinasuhan yung mga maliliit na empleyado. Yung maliliit na empleyado. Si Manny Bonoan, pinalabas muna ng bansa hanggang ngayon, laya. Kaya po talagang maraming nagagalit eh. Ngayon, ano hong nangyari dito sa ICI? Hindi ba nung nag-iimbestiga initially, at mukhang tama naman yung kanyang direksyon, yung si Mayor Benjamin Magalong, hindi ba nung tama yung direksyon ng kanyang investigasyon at tila hindi siya mahapigil ng Malacanang, siya ay tinanggal bilang miyembro ng ICI? Hindi ho ba? Tinanggal si Babe Singson, si Benji Magalong. Pero ang sabi ni Benji, hindi siya tinanggal. Siya ay kusang loob na umalis. At hindi rin niya alam bakit nagkaganoon. Nagtatrabaho lamang siya ng tama. At ang palusot ng Malacanang, dahil daw para hindi maabala si Mayor Benjamin Magalong sa kanyang mga responsibilidad at obligasyon bilang ama ng Baguio City. Kalokohan eh, hindi ba kalokohan? Ngayon naman, si Rogelio Babe Singson, pangalawa na po ito na umalis sa ICI. Si Rogelio Babe Singson, doon po sa mga hindi gaanong pamilyar sa ating recent history, sapagkat si Rogelio Babe Singson is like almost 10 years na po siyang huling nagserbisyo sa pamahalaan bilang kinatawan ng DPWH nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, 2010 to 2016. Marahil sa karamihan po sa mga nagpapabayad na trolls ngayon, mga munting bata pa ho kayo noon, nung si Babe Singson ay naging kawani, naging kalihim ng DPWH. Ngayon, alam na ninyo, ano? Tama yung paghirang sa kanya sapagkat maganda rin naman yung kanyang integridad. And I think, to be fair to former Secretary Babe Singson, tingin ko naman ang kanyang layunin makatulong dito sa nangyaring malawakang korupsyon ng flood control projects, flood control mitigation program, at flood control funds anomaly. Subalit paglaon, ang naging dahilan po ay very intense at stressful ang ICI work. Ito po ay sa kataga mismo ni Ginoong Babe Singson, ni Secretary Babe Singson. Kaya daw po siya nagbitiw ay dahil very intense and stressful ang ICI work. Alam mo ninyo, nagiging Maginoo na lang ito si Secretary Babe Singson. Ayaw na lang niya siguro ng kontrobersiya, and maybe he just wants to go back to his peaceful, quiet, serene, and he's very much made. Marami na pong napatunayan yan. Gusto na lang niyang bumalik sa kanyang tahimik na buhay sa pribado. Kanya ayaw na niya, naging Maginoo na lang siya. Pero yung ginawang rason, pamigay po yun eh. Dahil daw po sa very intense and stressful ICI work. The moment it was offered to him, I'm certain, matalinong tao yan, alam niya na magiging mabigat, hindi biro-biro, yung kanyang haharapin sa ICI bilang miyembro ng budol na komisyon ng ICI. But nonetheless, mainam din po iyon. Bakit? Sa edad ho ni dating Secretary Babe Singson ng DPWH na kabibitiw lamang po bilang bahagi o miyembro ng ICI, wala na ho siyang dapat patunayan. Kung meron man, yung nalalabing taon pa niya, sana'y maging malakas lagi ang iyong pangangatawan, Secretary Babe Singson, at marami ka pang maitutulong sa bansa in many other capacity.
Siguro yung mga katulad po ni Secretary Rogelio Babe Singson na nasa gobyerno pa ngayon, nagsisilbing gabinete o undersecretary, ASEC o regional director, kung kayo po ay nasa ganyang edad na at estado nyo respectable naman po kayo sa inyong profesyon, sa inyong komunidad, sa inyong pamilya, I encourage you, it's time to do a Babe Singson. Take the road less traveled, take the higher ground, at talagang mahirap ipagtanggol ang isang administrasyon na lugmok sa issue ng massive corruption, looting of public funds, at yung direct at hayagang testimonya ng mismong kapatid ng Pangulo na drug addiction. Mahirap po iyan. And I think congratulations is in order kay Secretary Babe Singson sa pagtalikod dito sa bangkaroting administrasyon ni Bongbong Marcos. Ano? Hindi ho kasi ako personally naniniwala, maaring kayo po'y naniniwala, but ako po'y hindi, na very intense ang stressful ang ICI work at yun ang kanyang naging kadahilanan. Matalinong tao po yan, magaling yan. Alam niya yung kanyang pinasok bago pa siya umuo, bago niya tinanggap. Hindi naman ho papasok sa alanganin niyan kung hindi niya nakita yung how rugged the terrain nung ICI nung papasukin niya. Siguro, malinaw sa kanyang kalooban na talagang magtatrabaho siya ng tapat. Kaya lang, ito ang classic example na may dangal, may dignidad, may hiya sa katawan. Minarapat na lang niyang bumalik sa kanyang peaceful, quiet, and serene private life. Tama po yun. Kaya yung mga katulad din ni dating Secretary Rogelio Babe Singson na nasa pamahalaan pa rin ngayon, alam mo namin, hindi kayo manhid. Alam namin, hindi kayo bulag, pipi at bingi. Hindi rin lalo kayo nagbubulag-bulagan, nagbubusal-busalan at nagbibingi-bingihan. Do a Rogelio Babe Singson. Yan po ang kunin ninyong landas upang hindi na po tayo nakakahiya sa ating komunidad, sa propesyon na ating kinabibilangan at sa mismong ating mga pamilya. No? Si Manny Bonoan ho bakit budol itong ICI? Uulitin ko talagang malulusaw po yung ICI. Bakit? Imagine ninyo, lantaran na tayagan ng itinuro. Yung Yusek Trigib or Trigib Olaybar at yung Yusek Adrian Bersamin. Adrian Bersamin, hanggang ngayon, hindi ipinatatawag ng budol na ICI. Tatalon lang po ako ng konti sapagkat umexit na ho si Mayor Benji Magalong at hindi nakakaya yung kanyang pag-exit. Saludo. Yung pag-exit ni Rogelio Babe Singson, saludo. Talagang mahirap ipagtanggol ang bangkaroting administrasyon na ang layunin lamang ay magtakip ng kanilang mga kampon. Meron pa pong isa riyan na pag tiningnan po ninyo yung profile, solid Siya po ay isang certified public accountant. Siya po ang country managing partner. Ang bigat nito, managing partner ka ng SGV. With all respect to the other auditing firms. SGV is one of the, if not the, leading auditing firm here in our country. So pag nakita ninyo yung profile ni Ginang Rosana Fajardo o ni Miss Rosana Fajardo, solid po yan. Kaya siguro, kung nakikita ninyo na ang ginawa lang sa inyo dyan ay parang mga deodorant, pangtanggal lang ho ng sansang, pantanggal lang ho ng baho para lang po magmukhang legitimate yung ginagawang investigation ng ICI, do a Rogelio Babe Singson. Marangal po ang resignation kaysa maging bahagi ng isang corrupt na administrasyon. Mag-resign na rin ho kayo siguro, i-consider ninyo kay Miss Rosana Fajardo. Dahil hindi lamang po kredibilidad ninyo bilang CPA ang nakataya
nakatuon din po ang maraming malalaki, naglalakihang kumpanya ng SGV, multinational, foreign and local companies na ino-audit po nila, kliyente po nila, pinapayuhan nila bilang mga tax advisors, nakatingin din po. At marami akong nakakausap, bakit tinanggap ng country managing partner ng SGV ang maging bahagi ng budol na ICI. So bago pa ho lalong lumalim yung question at tamaan ng integridad ninyo ni Miss Rosana Fajardo, maybe it's time for you to consider doing a Rogelio Babe Singson. Pag-isipan po nyo yun. Pag-isipan po nyo yun dahil hindi lamang kredibilidad ninyo, kundi kredibilidad mismo ng SGV, kredibilidad mismo ng mga kliyenteng inyong ino-audit at binibigyan ng payo bilang mga tax advisors ang nakasalalay sa pagiging patuloy na bahagi mo ng budol na ICI. Bakit po natin sinasabing budol? Imaginein ho ninyo, matagal nang ibinunyag ni dating Governor Chavit Singson yung Ilocos Norte Flood Control Projects Anomaly. Wala pa ring sumisilip na taga-ICI diyan sa Ilocos Norte. Wala pa ring findings na substandard o dili kaya ghosts yung mga flood control projects diyan sa Ilocos Norte. Akala ko ba susundin ninyo kung saan man kayo dali ng ebidensya? Bakit panay ang investigasyon ninyo, pag fieldwork ninyo, pagbisita ninyo sa Davao? Ang Ilocos Norte matagal nang ibinunyag ni Governor Chavit Singson, hanggang ngayon wala silang findings whatsoever. Yung paragraph 30, yung mahiwagang paragraph 30 ni Curly Discaya, katangi-tangi, tinalunan doon sa kanyang pagpapahayag sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Paragraph 30. Pakita ho natin yung paragraph 30 niya. Binanggit ho doon, malinaw. Malinaw na binanggit doon yung DPWH Region 1. Paragraph 30 ho, ayan. Yung gusto ho ng kopya, screenshot nyo na lang o pakipicturean nyo na lang ho. Paragraph 30. Binabanggit po yung DPWH Region 1. Magpapasko na ho, ilang araw na lang mula ngayon. Hindi pa ho na ipatatawag yung Regional Director ng Region 1 DPWH. Yung kasalukuyang kalihim ng DPWH, ano na? Nasaan na? Yung Ronel Tan, DPWH Region 1, na binanggit sa paragraph 30, yung mahiwagang paragraph 30 ni Discaya. Kaya po bukod kay Mayor Benji Magalong, bukod po kay dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson, baka naman magandang pamasko sa mamamayang Pilipino mula kay Miss Rosana Fajardo, ang isang tanyag na Certified Public Accountant at SGV, Country Managing Partner. Maybe it's time for you to really make a discernment at tingnan ninyo, baka napapanahon na for you to do a Rogelio Babe Singson. Mas marangal po na magsumite ng inyong resignation kaysa maging patuloy na bahagi sa pagtatakip ng mga anomalyang kinaharap ng Marcos administration na nugmok sa issue hindi lamang ng malawakan or massive corruption, kundi pati na sa hayagan at direktang testimonya ng kapatid mismo tungkol naman sa drug addiction. Mas marangal po yun eh. Dahil hanggang ngayon ho, CPA naman na ito si ma'am, wala pa hong audit ng flood control or flood mitigation project sa Ilocos Norte. Katangi-tangi po ito. At ulitin ko, matagal lang ibinunyag ito ni dating Governor Chavit Singson. Alam mo ninyo,
napanood ko rin kanina, may nagpadala sa akin ng reel ni dating Secretary at dating Congressman Nani Braganza. Si Nani Braganza nagpahayag na nauna pang nasuspindi si Congressman Kiko Barsaga kesa makasuhan ang 67 or so contractors. So babalik tayo kung bakit talagang malulusaw itong ICI. Malulusaw ang ICI dahil budol po iyan. Budol po iyan. Nauna pang suspindihin si Congressman Kiko Barsaga dahil lamang siya ay nagpapahayag ng kanyang nakikita sa loob ng Kongreso. Samantalang yung 67 or so number of contractors, wala, hindi pinag-uusapan sa ICI. Kanya mas marangal pong magsumiti ng resignation. Ulitin ko, mas mainam, mas marangal magsumiti ng resignation kesa maging bahagi ng budol administration. Ginagawa lang po kayong deodorant dyan sa ICI. Wala po yan. Budulan po iyan. Budulan po iyan. Yung katagang mahiya ka naman, yung Secretary Rogelio Babe Singson may hiya. And I'm sure, yung desisyon niya, kinatuwa ng kanyang pamilya, mga nakasama dati sa gabinete nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, dahil nga kung titingnan nyo ang galawan dito sa ICI, hanggang ngayon, wala kayong naririnig tungkol doon sa Yusek Adrian Bersamin at Yusek Trajib Olaybar na nakasungkit, naka-corner ng sweetheart deal kay Secretary Amina Pangandaman. Yang tatlong yan, hindi pa ho yan pinatatawag, hindi nakakasuhan, hindi naiimbestigahan. Ano? Tapos, itong budol na ICI, saka lakas po ng apog ng mga tao riyan, kung sino man nagtuturo sa mga tao riyan, pagka raw po yung mga pinatatawag, out of courtesy, ay at respect, kaya pwede daw po silang hindi mag-close door, hindi nila ite-televise yung ginagawa nilang pagdinig. Kita nyo yung pambubudol ng mga ito? Nung ninakaw ninyo ang pera ng mga Pilipino, wala kayong hiya. Wala kayong kortesiya sa amin. Sa mga ordinaryong manggagawang kubang-kuba nakakakayod araw-araw. Nung kayo na iimbestigahan, i-invoke ninyo na inyong right to privacy. Bakit? Nung ginagahasa nyo ba yung kaban ng bansa, meron ba kayong kortesiya sa ordinaryong Pilipino? Sa grab driver, sa tricycle driver, sa jeepney driver, na kubana ho, kubang-kubana sa ilang sunod-sunod na price increase ng diesel. Nag-rollback isang beses 3 piso headline. Pero yung sunod-sunod, yung lingguhang pagtaas, itinatago nila ng mainstream media. Bakit? Kasi ho, party sila ng budol administration eh. Party sila ng budol administration. Wala ho yung Yusek Adrian Bersamin. Wala yung Yusek Trajib Olaybar. Wala yung Amina Pangandaman. Ito malala. Pinawalan, pinalipad, yung Secretary Manny Bonoan. Paano ho tayo mag-iimbestiga ng tama? ICI, sige nga. Paano tayo mag-iimbestiga ng tama kung yung mismong ulo ng ahensya na punong-puno ng kurakot at korupsyon, pinalabas na ninyo ng bansa? Diversion naman sila. Kakansela raw ang pasaporte ni Saldico. Bakit hindi ninyo kansilahin ang pasaporte ni Manny Bonoan? At yung mga katulad pa niyang lumabas na ng bansa. Wala tayong problemang ikansila ninyo yung passport ni Saldico. Ulitin ko yung naging payag ni Saldico, malaman, makahulugan, solid. Hindi pwedeng sabihin hearsay. Bakit? Kaharap niya mismo yung mga inabutan niya ng pera eh. Ulitin ko yung mga hindi pa po pinapanganak nung era of impeachment trial. Para po yung halaga po ng kanyang testimonya ay parang yung halaga ng testimonya nung star witness ng prosecution nung panahon ng impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada, yung si Binibining Clarissa Ocampo. Bangkero po yun, marangal din yun.
nung pilit siyang binabasag ng depensa, mga abogado sa depensa ni Erap, tinanong niya, paano ka nakatiyak na pinirmahan niya yan ni Pangulong Estrada yung pangalang Jose Pidal, doon siya pumirma. Ang sagot po nung Clarissa Ocampo, nakita ko po kasi, paano mo nakita? I was a foot away. Ganon po kalapit. Itong testimonya ni Saldico, siya mismo nag-abot, siya mismo kausap. 100 bilyong insertion at 25 billion na inihinatid niya mismo sa Malacanang. So ito, hindi ho natin pwedeng basta-basta ipagpag. Kaya po mahalagang pag-usapan din natin na yung mga pumirmang kongresista, hindi po katawan ninyo lamang ang inyong dala dyan sa Kongreso. To all the congressmen, you are just the representative of your respective districts. Kung party list ka man, hindi ko alam kung sinong kinakatawan mo. Baka kausap mo lang si Chairman Technical Glitch ng COMELEC. Kanya ka nagkaroon ng upuan. Except for a few na mabibilang mo na talagang merong known and established constituencies at saka advocacy. Kung bakit nararapat sila dyan representing the marginalized sector of our society. Ito pong mga nagsuspindi kay Kiko Barsaga, pag nagtanong po kayo sa inyong distrito, baka mas galit pa sa inyo yung inyong mga nasasakupan kaysa kay Kiko Barsaga. Bakit? Yung karamihan sa bumoto para suspindihin si Kiko Barsaga, may sabit po iyan sa flood control funds anomaly. Sabit po iyan sa ghost flood control projects. Sabit po iyan sa substandard flood mitigation projects. Kaya kung tatanungin lang sana muna ninyo, bago ninyo pinaspas, Renail Road, ganyan naman ugali ng Kongreso natin Papaspasin nila Pinagtulungan, akala ko ba kayang-kaya ninyo si Kiko Barsaga? Ba't hindi ninyo daanin sa debate sa plenaryo? Ba't hindi ninyo dalihin sa debate sa committee level hearings? Bakit kinakailangan pagtulungan ninyo? Buti na lamang may mga ilan na matatapang na kongresista nakakampi ng mamamayang Pilipino na sumusuporta kay Kiko Barsaga. Hindi ko po kilalang personal si Kiko Barsaga. Kilala ko siya bilang Congressman Kiko Barsaga ng Dasmariñas. Kilala ko siya bilang anak ni dating Congressman P.D. Barsaga na nakilala ko rin nung araw. I've met P.D. Barsaga 3 times in the past. I know I've met the father but I have not met Kiko Barsaga. Pero kung titingnan ho ninyo, higit pong malala ang kinakasangkutan nung 67 unang pinangalan ng contractors. Diba? Kaya lang, tila talaga walang panama kay Kiko Barsaga. Mabuhay ka, Kiko. Itong mga napakahambog, napakayayabang, matatapang na young guns. Ulitin ko, itong young guns ang dapat pong description dito, ganyang. Ganyang, batang wala yung kanilang integridad, yung kanilang dignidad, yung kanilang dangal. Hindi po sila kapanipaniwala So what do they do for them to be relevant? Take out Kiko Barsaga sa Kongreso. Kaya dapat yung mga kaedaran ni Kiko Barsaga, dapat maging proud kayo sa inyong henerasyon I'm not saying that you treat him as a hero. Pero tingnan po ninyo ang komposisyon ng Kongreso. Mahalagang may isang kagaya niya sa loob ng Kongreso. Nagbabantay, nagmamatsyag, nagbabalita sa atin na walang access sa loob ng mababang kapulungan. Binabalita niya at nalalaman tuloy natin ano ba galawan, ano direksyon, ano bang linuluto diyan sa mababang kapulungan. And I have made my own sentiment known. Sinabi ko uulitin ko dito sa ating live, intimidation and suppression of the freedom of speech and freedom of expression
expression, to the massive, yun po ang dapat nating pagtuunan, yung massive corruption, and to the testimony, direct and open testimony of the sister of the president regarding drug addiction, the suppression and intimidation of free speech and freedom of expression are not the answer to the massive corruption that are hounding this Marcos administration. Hindi po yan. Hindi po yan. Kahit pilitin ninyong busalan, sisingaw at sisingaw ang katotohanan. So, sana ho, kung marami pa hong honest na lingkod bayan, mga cabinet level, mga cabinet secretary level, siguro napapanahon na magpapasko. Nagsimula po yung Disyembre, nung Lunes, nung Linggo, ating sa mga Katoliko, tayo po'y nagsindi nung unang kandila ng Adbyento. Kagaya nga po ng sinabi ko, huwag po tayong basta't magpapadala muna sa kasiyahan, huwag nating kalimutan at huwag nating bitawan ang isyong ito. And maybe it's time to examine and re-examine yung inyo pong konsyensya, yung inyo pong saloobin, baka napapanahon na for you to consider doing a Secretary Rogelio Babe Singson. No? Now, bakit po natin sinasabi yun? Sapagkat mahalaga po yung papel ng mga gabinete. No? Dahil malinaw naman yung ating Article 7, Section 8 ng ating saligang batas, hindi ba? Diyan nakasaad yung 4 na pamamaraan kung paano magkaroon ng vacancy in the office of the President. Andyan po yung death, yung permanent disability, yung removal from office, at yung resignation. Kaya po, di ba, sinasabi ko, tinuturuan ko kayo rito, sa ating ginagabayan ko kayo para hindi ho kayo matatakot, yung Marcos resign, hindi po sedition yun, hindi po seditious yun, at hindi din po inciting to sedition yun. Yung remove him from office, hindi rin po sedition yun, hindi rin po seditious yun, at hindi rin po inciting to sedition yun. Bakit? Just read the provisions of Article 7 of our Constitution. Specifically, Article 7, Section 8. 4 po ang pamamaraan upang mabakante ang tanggapan ng Pangulo. Death, permanent disability, removal, pagtanggal sa tanggapan ng Pangulo, removal from office. Saligang batas po ang nagsasalita noon. At yung pang-4, resignation. So, paano po papasok yung kahalagahan ng papel ng mga cabinet secretary level officials of the government if they will consider doing a Babe Singson, or better yet, to put into effect the provisions of Article 7, Section 11, Paragraph 2. Ano ho? Pag yung mayorya po ng gabinete ay gagawa ng liham o memorandum o kasulatan at ito po'y padadala nila sa Senate President at sa Speaker of the House at sasabihin nila doon, yung mayorya ng gabinete magsasabi, hindi na kayang maglingkod, hindi na kayang gampanan ng Pangulo ang trabaho ng Office of the President, pansamantalang hahalili ang yung successor niya. Sino po yan? Yung Vice Presidente. Yan po ay nakalagay sa ating saligang batas. Kaya ulitin ko yung mga nananawagan na removal from office, hindi po yun sedition. Hindi po yun seditious, hindi po yun inciting. Ano po yun? Exercise of your rights under Article 7, Section 11, Paragraph 2 of the Constitution in pursuance of the mandate of Article 7, Section 8 of the Constitution, whereby describing on how to effect a vacancy in the office of the President.
Again, 4 modes: death, permanent disability, removal from office, and resignation. Para po malinaw yan. Bakit? Laganap po yung balita kung saan po nanggagaling na may mga nagtatangka o may nagpaplano. Hindi ako naniniwala yung mga sundalo at pulis ito, na yung mga nagpapahayag ng lehitimong kritisismo laban sa mapanupil, mapang-api, mapagsamantala, corrupt at morally bankrupt na Marcos administration ay tila aarestuhin daw ho. Merong nagsasabi na merong gagawing kaguluhan noong linggo at ipapasa sa mga leader ng tunay na oposisyon katulad po ng inyong lingkod. Alam mo ninyo, matagal na akong nagpahayag ng aking advokasya, yung war on corruption. And I have proven this matagal na. Nung ako ay umalis sa aking katungkulan, una bilang executive secretary at pangalawa, aking tinalikuran yung aking appointment as the Presidential Chief of Staff. Maraming beses ko na pong sinabi yun. At consistent po tayo sa paglaban sa korupsyon. Kanya po nung sasabing ibibintang ang mga gawa-gawang kaguluhan sa mga leader ng tunay na oposisyon, alam mo ninyo, intimidation din yan. Suppression din po yan. Di ba? Na bumuo na raw ng arresting team o ng unit na aaresto, paano po ninyo aarestuhin ang mga tao na ang kanilang ginagalawan ay yung naaayon lamang sa ating saligang batas? Ulitin ko those who are espousing for resignation, wag ho kayong matakot. Yung mga nag-uusap naman po sa removal, nandyan po sa saligang batas Paano? Yun nga ho, either magboluntaryo yung Pangulo at siya mismo susulat sa Pangulo ng Senado at Speaker ng House of Representatives. Sasabihin niya, hindi ko kayang gampanan ang aking katungkulan bilang Pangulo. Pansamantala muna akong aalis, bababa sa aking posisyon at ang hahalili sa akin ng aking Vice Presidente. Yun po yung first mode, kung paano magkaroon ng removal sa atin pong saligang batas, Section 7, Section 11 of Article 7, Paragraph 1 po yan. Paragraph 2, paano po kung ayaw magboluntaryo ng Pangulong kasalukuyan? Pwede pong magliham, gumawa ng liham, ang mayorya ng kanyang gabinete. Susulat sila, yung kanyang mga kasekretaryo. Susulat, padadala sa Senate President at sa Speaker of the House at sasabihin hindi kayang gampanan ng Pangulo ang trabaho ng Office of the President. Kanya pansamantala muna siyang papalitan at ang pansamantalang hahalili, ulitin ko pansamantala ay yung pangalawang Pangulo. Bakit pansamantala? Sapagkat pag nawala na po yung kanyang temporary incapacity, maaari siya naman ang liliham, yung Pangulo naman ang liliham na Mr. Senate President, babalik na bilang Pangulo. Kanya pansamantala. So ito po ay hindi nasa labas ng ating saligang batas. Hindi po porke dinidiskurso ng mga maraming social media vloggers and influencers, may mga nagsusulat na kolumnista, hindi po may tuturing destabilization po iyan. These are legitimate calls that are or that have foundation and basis in our Constitution. Kaya wag po kayong matatakot. Kung yung ating mga mararangal na Cabinet Secretary, pag-isipan po ninyo, nasa kamay din po ninyo, baka hindi ninyo alam, nasa kamay ninyo ang direksyon kung saan pupunta ang ating bansa. Nasa kamay din po ninyo, hindi lang ng senador, hindi lang din po ng mga kongresista. May kapangyarihan ang mga miyembro ng gabinete na baguhin ang maling direksyon ng ating bansa, ng ating kinabukasan at ng ating pamahalaan. Meron po kayong kapangyarihan. Mag-usap-usap po kayo at hindi po yan inciting to sedition. Hindi po yan sedition, hindi po yan seditious. Ito lamang po katangi-tanging administrasyon. Mahilig lagi yan. Kasuhan ng inciting to sedition. Yan ay seditious. Alam po ninyo, ang gobyerno
ay guilty sa exciting to rebellion. Ine-excite nila yung mga tao na lalong maging rebelde. Rebelding hindi magdala ng armas. Magrebelding hindi sumunod. Lalong magalit. Parang anak na nagre-rebelde. Exciting to rebellion. They're exciting the people all the more to be rebellious. Saan? Sa mga maling pulisiya. Maling pahayag. Mapaglabis na pahayag. Yung pangmutya, yung panlalait sa ating dignidad, sa ating pagkatao, sa ating lahi bilang mga Pilipino. Katulad ng ano? Huwag ho ninyong kalilimutan, December 3 na ho ngayon. Alam ko lahat tayo nagbabudget. Paano natin maitawid ang nakaugat po sa atin itong Kapaskuhan eh. Wala ho tayong magagawa. Hindi po tayo materialistic, hindi po tayo vain, hindi po tayo biktima ng commercialism. Nakaugat po sa atin. Minana pa natin sa ating ninuno eh. Bakit nagagalit lalo ang mamamayang Pilipino? Trilyong piso ninakaw. Kanya nga ako natatawa eh. Manipis yung mga nagrally, ng mga banal at ng mga hilaw na dilaw at ng mga nagpapanggap na may pagmamahal sa bayan, tinatawag yung sariling Makabayan Bloc nung linggo. Bakit? Hindi po nila alam ba't sila nagrarally. Bawal sumigaw ng Marcos resign. Anti-corruption daw sila. Kanino kayo anti? Kung galit kayo sa corruption, sinong nangurap? Kung galit kayo sa pagnanakaw, sinong nagnakaw? Maaari ba namang may nagnakaw nang walang magnanakaw? Maaari ba namang may corruption nang walang korap? Sinong kalaban ninyo? Hindi nyo na po kayang budulin ang mamamayang Pilipino. Kanya lagi ko sinasabi, naiinsulto po lalo yung mamamayang Pilipino eh. Katulad ng trilyon pisong ninakaw po sa atin ha. Tapos sasabihan tayong lahat, ang halaga lang natin, linagyan tayo ng limit. Linagyan tayo ng limit. Ikaw, ako, tayong mga ordinaryong Pilipino, hanggang 500 pesos lang ang tingin sa atin na karapatan nating mag-enjoy ng Noche Buena. 500 piso lang daw kayo. Imagine ninyo, nagtatrabaho tayo ng marangal, tapos lalagyan kanila ng hangganan, ang kaligayahan daw po nating mga bawat pamilyang Pilipino para daw po tayo makapag Noche Buena hanggang 500 piso lang daw ho ang Noche Buena ng bawat pamilyang Pilipino. Hindi ba't panlalait at pang-iinsulto yun sa ating dignidad, pagkatao at dangal? Yung mga ordinaryong manggagawa, yung mga jeepney driver, hirap na hirap kayo araw-araw tapos sasabihan kayo hanggang 500 piso lang ang nararapat ninyong Noche Buena, samantalang sila kung makapag-party dyan sa Malacanang, kung maglustay ng pera ng bansa, kung makapagbiyahe, dahil daw maraming pledges. Lugmok nga ang ating ekonomiya eh. Wala ngang foreign direct investments eh. O nasaan yung pera ng Pilipino? Tapos sasabihin po nila ng Malacanang, hanggang 500 lang daw po kayo. Hanggang 500 lang po kayo. Ang inyong Noche Buena, hanggang 500 lang daw po ang bawat pamilyang Pilipino, masaya na tayo. At para daw mapagkasya natin yung 500, hanapin daw natin sa mga pamilihan, sa grocery, yung malapit nang mag-expire. Dahil mas mura yun. Hindi ba talagang pangwawalang hiya po yan? Tayo'y hirap na hirap, siksikan na sa EDSA, napaka-traffic na sa lansangan, siksikan na sa MRT, sa LRT, sa bus, sa jeep, sa lahat. Tapos sasabihin pa hanggang 500 pesos lang ang Noche Buena mo. Ano ho? So yan, pang-iinsulto yan. Sa dami ng ninakaw nila, trilyong piso, 100 bilyong piso, 100 bilyong pisong insertion, 25 billion pesos inihatid mismo ng kanilang appropriations chairman na si Saldico, kanyang direktang pahayag at testimonya. Tapos tayo, kayo, 500 pesos lang ang ating Noche Buena. Kanya po, importante na yung mga kung gaano po tayo maliitin eh. Ganyan lang po ang tingin nila sa atin eh.
Kaya wag ho kayong papayag. Imagine ninyo, ito, kalalabas lang din ho nito nung 3 weeks ago. Pang-ilan ng Pilipinas dito? After Myanmar at Cambodia, Pilipinas na po ang pinaka-corrupt na bansa sa Southeast Asia ngayong 2025. Pinaka-corrupt na bansa sa Southeast Asia ngayong 2025. Nakakahiya sapagkat next year may ASEAN Summit na gagawin sa ating bansa. Anong ipapakita natin? Issue ng korupsyon ang kinaharap ng kasalukuyang administrasyon. At meron nga naging report, after Myanmar and Cambodia, yung Myanmar po meron pong internal strife dyan, may civil war dyan. Pangatlo po ang Pilipinas sa most corrupt country in Southeast Asia in 2025. So dapat tayong mamulat dito. Bago po tayo magpalaot pa, si Pauline Cadaos, kung ang isang kongresista ay naparusahan for freedom of speech, paano na kaming maliliit na tao? Ito rin po ang naging buod ng pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte. Pero malinaw din ang sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte na hindi tayo yuyuko. Hindi tayo yuyuko. Meron pong discourse si dating Supreme Court Justice Noel Tiham. Maganda po yung kanya salamat kay Congressman Sid Ungab, pinadala sa akin ito. Ang kanya pong kinumpare yung lese majeste or lese majesty. Ang ibig pong sabihin noon, tila pag nababatikos ang mga opisyal ng ating pamahalaan, ang trato tila nila sa kanilang sarili ay miyembro ng royal family, ng monarchy, para pong sa United Kingdom, para pong sa Thailand, specifically Thailand, ang ginamit na ehemplo ni dating Supreme Court Associate Justice Noel Tiham. Na pagka na insulto o na naging subject ng criticism, kakasuhan ka ng kung ano-ano. Kagaya po nung ginawa kay Congressman Kiko Barsaga at sa marami pang ibang kinasuhan ng inciting to sedition. Di ba? Inciting to sedition. Ito po yung kanilang opensa sa lahat ng mga ginagawa lamang kung ano yung kanilang karapatan sa ilalim ng ating saligang batas, yung freedom of speech and freedom of expression. Huwag po tayong yuyuko, huwag po tayong papatakot. Ito lang ang katangi-tanging administrasyon na parang pag naihipan mo yung kanilang balat, hapding-hapdi na. Pag nahanginan po, whether ng electric fan, ng aircon o ng natural na hangin, ramdam nila yung hapdi sa kanilang balat. Bakit? Guilty ho kasi. Guilty sa massive corruption at guilty sa looting of public funds. Yan po ang katotohanan. Kaya yung kay Kiko po, laban lang Congressman Kiko Barsaga, and yes, I will be meeting you soon hopefully at kung ano man ang may tutulong ko. Basahin lang po natin ito pang mga ibang sumama sa atin ngayong hapon. Maraming salamat sa halos 4,000 live viewers po natin. Maraming salamat. Hindi pa natin nakikita yung sa ibang platforms. Si Chari GL, gastos lang yung ICI. Gastos lang, budol pa. Si Jamal Pondavilla from Jeddah, Brazil family watching from Riyadh. Kay John Ray Gabiazo ng Taiwan. Pitch Florendo ng California, laban lang good people, you have to be with us in this fight. Si Tony Delfonso ng Legazpi Albay, kamusta po kayong mga taga-Albay? Si Jero underscore Strix, noon pa lang naniniwala na ako sa iyo, attorney. Marami pong salamat. And speaking of, yung mga revelation po, marami yung nag-message sa akin, pasensya na ho kayo magtatapos kasi yung taon at marami pong mga trabaho na naghahabol din na gusto nila bago po mag-Christmas break at bago matapos yung taon, yung mga concerns po nila, yung mga kliyente ay matapos din. So naghahabol din po tayo. Yung mga revelation po ni Saldico, nandito po lahat yan. Sana magandang pamasko rin po ito. Ipopromote ko lang yung aking libro, yung Kingmaker.
Available po ito sa lahat ng fully booked branches nationwide dito sa Pilipinas. Sa Amazon, meron po tayo. Paki-check po nyo yung description box dito sa aking YouTube channel. Nandyan po yan. Sa Lazada, meron po tayo. Ang forward po nito, ang sumulat po nito ay ang ating pinakamamahal na si Tatay Digong. Siya po ang sumulat ng forward. So sana magandang regalo po ito. Bakit? Lahat po ng ibinunyag, ng marami nang lumabas, pati si Saldico, nandito po iyon eh. Andito po yung aming linabanan, yung sugar importation na illegal. Ang twist nila, ibinibintang sa akin, ako po lahat na nagpahuli noon, nandito po sa libro yun. Andito po lahat sa libro yun, pinahuli natin, talagang toneladang bigaso yung nahuli natin doon eh. Nung pinatawag na natin yung Customs Commissioner at that time, tahimik naman na ho siya, huwag na natin siyang pangalanan. Nung atin pong tinawag yung Customs Commissioner at that time, tama po yung revelasyon ni Saldico. Ang dumating po doon ay yung kapatid, yung bayaw, yung Martin Araneta. At yun ang nagpapaliwanag na hindi raw po pwede yung Customs Commissioner dahil nagkaroon ng COVID. Mantakin niyo yun. O ito po yan, no? Yung mga toneladang asukal na atin pong pinarid. At ito po ay pinagtibay. May column na ho. Ito, nagsusulat pa ng tama itong ating kaibigan nun eh. Nagsusulat pa ng tama. Ibinisto niya ang kanyang Montulfo, dinawit utol ni FL Lisa sa sibuyas smuggling. Tama po lahat ng sinabi ni Saldico. Nandito po lahat yan. Marami pa pong iba. Pati yung mga listahan ng mga appointees na akin pong hinarang at yung karamihan po dyan ay wala na rin. Tinanggal na, pinalitan na, dahil nga po kaya ko ayaw silang makapwesto sa hinihingi nilang pwesto. Mga korap po kasi iyon eh. And then again, tama po talaga eh. Panahon lamang ang tunay na magsasabi ng katotohanan. Nangyayari po eh. Nangyayari po. So, sana kung may sukli pa yung 500 pesos sa pang Noche Buena ninyo, hindi po kakasya eh. Pero pag-ipunan po nyo, magandang libro po ito, magandang regalo, pati po sa mga anak ninyo, pati po sa history, magiging bahagi po iyan. Si Rosalita _Manintin, dito po sa Singapore, laman ng balita ang nangyayari dyan sa Pilipinas. Singapore po ito na korap, nakakahiya na po. Yun nga ho eh. Krisis din po yan para sa ating mga Pilipino at sa ating bansa, sa ating imahe. Paano tayo magpre-preside bilang chairman ng ASEAN next year summit? Kung tayo talagang lugmok sa issue ng corruption, dinagdagan pa nung testimonya ng drug addiction. Imaginin mo, kaharap mo yung mga leaders. Ano iisipin mo ngayon? Kung ano iniisip sa'yo nung kapwa mo leader? Hindi ba yung Pangulo ng South Korea binawi yung pautang sa atin na 28.8 billion pesos? Bakit? Sabi niya massive corruption and looting of public funds. Malinaw po sa kanya yun. Kay Alberto Balsam, huwag maging bulag pipibingi sa magnanakaw. Ito nga rin ito naman sa ating mga, hindi naman po lahat ng ating nakasubaybay rito ay miyembro ng simbahang Katoliko o Katoliko. Sabi ni Alberto Balsam, huwag maging bulag pipibingi sa magnanakaw. Tama. Kaya po nag-backfire yung trillion peso rally nila nung linggo. Iyon po sila mga bulag, mga pipi, mga bingi, pinaka pa, manhid sa magnanakaw. Sumisigaw na galit kami sa corruption. Sinong nagnakaw? Sinong korap? Ikulong ang magnanakaw. Sino ikukulong natin? Hangin. Double standard kasi. Hindi naman lahat. Meron lang mga misguided na opisyal ng simbahang Katoliko. And I speak as a Catholic. Karapatan ko rin naman yun. Nakikita ko Pero higit na mas marami yung conservative, timid at tahimik lang na mga miyembro ng simbahang Katoliko, pati mga pari at obispo. Alam nila yung nangyayari. Tahimik lamang sila. Ang maiingay yung misguided. Liniligaw po yung mga miyembro ng simbahang Katoliko. At ngayong magpapasko, sana mag-isip-isip din sila. Hindi lamang yung mga katulad ni
Secretary Rogelio Babe Singson, pati yung mga misguided na leader ng simbahang Katoliko, para po ito sa susunod na henerasyon. Wala pong bisa yung inyong mga suot na pangpari eh. Hindi po porke nakasuot kayo no, naging banal yung rally nung linggo ninyo. Yung trillion peso lies rally ninyo. Yung trillion peso march, trillion peso lies. Panay kasinungalingan eh. Ang may issue ng korupsyon, alam naman nating lahat. Pero kayo, walang mapangalanan. Kulang pa ba? Kulang pa ba? Ang alin? Kulang pa ba yung nakikita ninyo? Kung kayo nabigyan o nakatanggap, kulang pa ba? Tapos pag may sakuna, ulitin ko ito kasi alam naman ninyong lahat ito eh. Pag may sakuna, may sunog sa ating komunidad, may baha, may lindol, may bagyo, hihingi ng tulong, yung nangyayari. Tahimik lamang sila. Ang maiingay yung misguided. Liniligaw po yung mga miyembro ng simbahang Katoliko. At ngayon magpapasko, sana mag-isip-isip din sila. Hindi lamang yung mga katulad ni Secretary Rogelio Babe Singson, pati yung mga misguided na leader ng simbahang Katoliko, para po ito sa susunod na henerasyon. Wala pong bisa yung inyong mga suot na pangpari eh. Hindi po porke nakasuot kayo no, naging banal yung rally nung linggo ninyo. Yung trillion peso lies rally ninyo. Yung trillion peso march, trillion peso lies. Panay kasinungalingan eh. Ang may issue ng korupsyon, alam naman nating lahat. Pero kayo, walang mapangalanan. Kulang pa ba? Kulang pa ba? Ang alin? Kulang pa ba yung nakikita ninyo? Kung kayo nabigyan o nakatanggap, kulang pa ba? Tapos pag may sakuna, ulitin ko ito kasi alam naman ninyong lahat ito eh. Pag may sakuna, may sunog sa ating komunidad, may baha, may lindol, may bagyo, hihingi ng tulong sa kanyang mga parokyano. Walang masama doon. Pero, paglaban naman ng korupsyon, lumabang ka naman ng tama. Lumabang ka naman ng patas. Huwag mo namang lukuhin yung mga miyembro ng simbahang Katoliko. Trilyong piso ninanakaw eh. Alam mo nang maraming ninanakaw eh. Tapos pag may baha, may lindol, may sunog, may bagyo, may sakuna, tatakbo ka sa parokyano mo, hihingi ka, mag-fundraising ka. Pag panahon na ating tugisin yung mga nagnanakaw, tahimik kayo. Maya naman kayo. Dapat kasali kayo doon eh. Sa napaka halagang pahayag na yan. Mahiya naman kayo. Dapat kasali kayo ron. Dahil hindi po, kawawa po eh. Kawawa po yung susunod na henerasyon. Si Erin Marcelin, nag-resign si Singson. Baka di kinaya ang cover-up. Malamang. Kaya kasi nga po yung ICI, yung intention marahil ni Secretary Babe Singson, talagang tumulong eh. Nakita niya siguro talaga at naintindihan niya ang palakad sa DPWH. And speaking of DPWH, si Congressman Lian Leviste, sinabi niya, kargado pa rin ang DPWH. Ngayon, sa kasalukuyan, yung kanilang hinahandang budget for 2026, may karga yan na 475 billion pesos na insertion. So dapat mahiya ka naman yung mga nandyan sa DPWH na kasalukuyang opisyal. Ito na nga yung galit ng tao eh. Kakargahan nyo, papayag pa kayo na meron pa ring insertion na 475 billion. Ito yung naging pagbubunyag naman, isa pa ring bata, hindi ko alam kung Gen Z rin ito, si Congressman Lian Leviste. So dumadami ho yung mga batang kongresista na hindi kaya nung ganyang, yung maagang nawala yung kredibilidad. Di ba? Si Sarah Jane Regodon from Hong Kong, Danilo de Guzman, Tagum City, Kathleen, Kim Lindy ng Korea, Ina_Morata, ano na nangyayari sa bansa, kailangan po tayong lumaban. Huwag po tayong yuyuko. Huwag po tayong susuko. Yan din ho, yung naging magandang reaction ni Ginoong Rob Rances. Pag tayo daw po ay yumuko ngayon sa ating panahon, sa ating henerasyon, yuyuko din
yung mga anak natin, yung mga apo ninyo, sa mga darating pang katulad ng napakasahol na administrasyong ito. Huwag tayong yumuko. Hindi tayo nakikipag-away. Hindi tayo basag ulo. We are just asserting all our rights guaranteed and written under our Constitution. At yan ay hindi dapat ipagkait. Ano ho? Nangako po ako sa inyo na isang oras lang tayo, pero bago tayo maghiwa-hiwalay, pinag-uusapan natin yung panggigipit. Ulitin ko, alam ko ang nasa puso ng mga taong ito. Ang binabanggit ko, kayo. Kayo. Itong mararangal na taong ito. Kahit ano pang iutos sa inyong pilipit, sundin lang ninyo yung lawful orders, yung naayon sa saligang batas. Ang dami ninyo nung linggo. Maraming salamat. Napanatili ninyo ang kapayapaan nung mga lumabas at malaya at payapang nagpahayag ng kanilang saloobin bilang Pilipino. Bilang Pilipino. Maliban lamang yung pulis dyan sa may Luneta, malamang kinastigo yan ni Yorme. Yung ayaw pababa yung tambol. Matapang mo yung babae, mabuhay ka, hindi ko kilala yun. Hindi ko rin alam kung anong grupo niya. Sinabi niya doon sa pulis, tinanong niya, bakit hindi ka ba nabibiktima ng pagnanakaw ng gobyerno? Bakit pinoprotektahan mo yung magnanakaw? Bakit mo hinuhuli itong aming tambol? So ulitin ko, lawful orders lang, mga sirs, mga ma'am. Huwag niyong protektahan itong mga nagnanakaw ng ating buwis. Tingnan ninyo ang inyong mga sarili. Pag tinanggal na ninyo ang inyong uniforme, walang ranggo, walang posisyon, walang katungkulan. Pilipino ho kayo. Pilipino kayo. Huwag kayong susunod sa mga maling kautusan. Huwag ninyong sasaktan ang mga Pilipinong nagpapahayag lamang ng kanilang saloobin na may garansya nakaukit, nakasulat sa ating saligang batas. Muli ho, maraming salamat sa inyong pagpapahintulot sa akin. Hopefully bukas makapag-live po tayo. Sino ito? At Thirst_Raga. Meron din po ba book sa Italy? Yes, meron po. At lahat po ng orders doon ay care of Maisog, Switzerland. Yung sa Europe po. Say kay Chris TV PH. Dito sa Dubai, ultimo taxi driver na ibang lahi, alam gaano katalamak ang korupsyon sa ating bansa. Kanya nga po nakakalungkot. We are doing this for our young children, for our young people, for the young Filipinos at yung darating pang henerasyon. Magtulong-tulong po tayo. Ulitin ko po. Ako personal kumakatok sa inyo. Yung mga nagbubuwis ng buhay. Pagpapasko ho, imagine ninyo, pag dumating na kayo sa punto, naretirado na kayo o mag-early retirement kayo, wala nang uniforme, wala nang ranggo, wala nang katungkulan. Kagaya nyo na lang po kami, mga Pilipino rin. Kaya sundin lang po ninyo kung ano yung nasa saligang batas, sundin lamang ninyo yung lawful orders. Huwag po kayong susunod para lamang maprotektahan itong mga nagnanakaw at nabubuhay sa buwis ng mga Pilipino. Nagbabayad din po kayo ng buwis. Kaya hindi ko po tinatago ito. Kung sino man ho ang lumikha nito, maraming salamat. So maraming salamat sa inyo pong pagpapahintulot sa akin na samahan po kayo ngayong araw. At sana ho patuloy kayong sa Facebook, patuloy kayong mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share. Mahalaga po yung pag-share at mag-follow. Sa YouTube po, patuloy kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-react upang mabasa ko po yung inyong komento. At kailangan ko rin pong makakuha yung mga binabasa po natin. Mahalaga po yung impormasyong ibinibigay ninyo at natututo po ako sa inyo with all humility. Yung sa TikTok, patuloy po kayo mag-like at mag-follow. Maraming salamat po. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi. Yung ating mga kababayang OFW, laban lang.
Maging matatag kayo, mag-iingat kayo kung nasa man po kayo. Magandang araw. At yung mga habol sa ating replay, maraming salamat sa inyong pagpapahintulot sa akin sa ating programang Tinig Maisog. Ating layunin, iangat ang antas ng pampublikong diskurso, elevate the level of public discourse, and hopefully may mapulot din po kayo na insights o kalaman sa ating pinag-uusapan pag tayo po ay nagkakaharap at makabuo po kayo ng inyong independent, ng inyong principled, at ng inyong tamang paninindigan bilang ating munting ambag sa nation building. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog, save the Philippines.